Tahimik lang ba ang lahat o may sinasabi ang katawan at emosyon na hindi binibigkas ng salita? Maraming lalaki at babae ang nalilito pagdating sa tanong na ito. Paano mo ba malalaman kung ang isang babae ay nalilibogan na? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga palandaang pisikal, emosyonal at asal, hindi para manghula o mga buso, kundi para mas umunawa, gumalang at makaiwas sa maling interpretasyon. Dahil sa usaping ganito, kaalaman at respeto ang pinakamahalaga. Magandang araw mga ka-Health TC8 at welcome muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Maraming taong nagtatanong, paano mo ba talaga malalaman kung ang isang babae ay nalilibogan na? Ito ba ay makikita agad? O may mga senyales na hindi basta napapansin? Dito, tatalakayin natin ang mga physical, emotional at behavioral na palatandaan ng sexual arousal sa babae sa paraang may respeto, may kaalaman at walang malisya. 1. Ano ang ibig sabihin ng nalilibogan sa babae? Ang sexual arousal o sa madaling salita, ang paggalibog sa babae ay isang natural na reaksyon ng katawan at isipan sa mga stimulus. Maaring ito ay emotional, mental o physical. Hindi ito kasalanan, hindi rin ito kahihiyan at higit sa lahat, hindi automatikong nangangahulugang handa na o gustong makipagtalik agad. Mahalagang maunawaan na bawat babae ay iba ang paraan ng pag-express ng arousal. May ilan na mas lantad ang senyales, may iba naman na subtle o halatang emosyonal lang ang reaksyon. Ang pagkalibog ay hindi palaging pisikal, minsan ito ay mental at emosyonal lamang. Halimbawa, iniisip niya ang romantikong sitwasyon o nararamdaman ang koneksyon sa kausap. Halimbawa, isipin natin ang isang babae na nasa isang dinner date. Hindi niya iniindika sa panlabas na anyo na siya ay na-excite o nalilibogan. Ngunit sa kanyang isip, nararamdaman niya ang intense attraction sa kadate niya. Sa kabila nito, siya ay hindi handa pa sa physical intimacy. Ito ang punto. Ang arousal ay reaksyon ng katawan at isipan, pero hindi ito pahintulot. Kaya, respetuhin ang kanyang espasyo at tiyakin ang malinaw na komunikasyon bago gumawa ng anumang hakbang. 2. Mga pisikal na palatandaan, hindi laging lada. Kapag ang babae ay sexually aroused o nalilibogan, may mga pisikal na senyales na maaring maramdaman o makita, ngunit hindi lahat ay parehong nararanasan at kadalasan ay subtle lamang. Ilan sa mga karaniwang palatandaan ay mas mabilis na paghinga, parang mabilis ang dibdib sa pag-ikot ng hangin dahil ang katawan ay nagre-react sa excitement o stimulus. Bahagyang pamumula ng mukha o liig, ito ay dahil sa pagdaloy ng dugo sa balat kapag may heightened emotion o arousal. Mas sensitibo sa hawak o lapit, ang touch o kahit light contact ay maaring maging mas intense o mas noticeable. Pagbabago sa tono ng boses, minsan mas malambot, mas mahina o may kaunting tingling effect kapag nakikipag-usap. Paalala, hindi lahat ng senyales ay sabay-sabay at hindi rin ito garantiya ng consent o readiness. Ang mga palatandaang ito ay mga indicator lamang ng reaksyon ng katawan at hindi ng kagustuhan para sa anumang physical action. Halimbawa, isipin natin ang isang babae na nagkikita sa isang kadate sa isang quiet cafe. Napapansin niya na habang nagkukwentuhan, mas mabilis ang kanyang paghinga at kumukulay ang kanyang pisngi. Kapag nahawakan ng kadate ang kamay niya sa friendly touch, mas sensitive siya at nagigising ang kanyang atensyon. Ngunit, kahit na may mga senyales, hindi pa rin siya handa sa anumang sexual activity dahil ang kanyang mental at emotional state ay mas mahalaga sa kanya sa puntong iyon. Dito makikita natin na ang pisikal na senyales ay natural at normal, ngunit hindi ito automatikong pahintulot o kagustuhan. Mahalaga ang pag-unawa at respeto sa bawat reaksyon. 3. Mga emotional at mental na senyales. Ang sexual arousal sa babae hindi lang nakikita sa pisikal na senyales. Malakas rin itong konektado sa isip at emosyon. Minsan, mas mahalaga pa ang mental at emotional state kaysa sa nakikitang physical na reaksyon. Kapag ang babae ay sexually aroused, maaring mapansin ang mga sunod. Mas focus sa kausap, nagbibigay siya ng buong atensyon sa pinag-uusapan, mas pinapahalagahan ang bawat salita at galaw. Mas emotionally open, mas komportable siyang magbahagi ng personal na kwento o damdamin, at hindi basta nagtatago ng emosyon. Mas responsive sa lambing o atensyon,
Kahit simpleng compliment o pag-aalaga ay mas nararamdaman at pinapahalagahan. Mas komportable sa mas personal na usapan, mas willing siyang mag-discuss ng intimate topics, hindi sa sexual na aspeto kundi sa connection at closeness. Dito pumapasok ang emotional connection bilang mahalagang factor. Ang arousal ay hindi lamang physical, ito ay konektado sa pakiramdam ng pagiging konektado at intimate sa isang tao. Halimbawa, isipin natin ang isang babae na nagkikita sa isang long-time friend na may romantic potential. Habang nagkukwentuhan, napapansin ng kanyang friend na mas nakikinig siya at nakaka-relate sa bawat sinabi. Kapag binanggit ang mga personal na karanasan o damdamin, mas bukas siya sa pag-share at nagpapakita ng empathy. Kapag pinakita ng friend ang maliit na atensyon, tulad ng simpleng pagtanong kung kumusta siya o pagbibigay ng compliment, mas nararamdaman ng babae ang koneksyon at excitement sa kanyang katawan at isip. Dito makikita natin na emotional at mental arousal ay mas subtle pero napakalakas. Ito ay isang indikasyon ng pagiging engaged, konektado at emotionally available. 4. Behavioral o galaw na palatandaan ng sexual arousal. May mga kilos na maaring indikasyon, tulad ng mas madalas na eye contact, paglapit o hindi pag-iwas sa personal space, mas malambing na body language, mas bukas sa physical closeness, depende sa sitwasyon. Ngunit tandaan, ang mga ito ay hindi pahintulot. Bukod sa physical at emotional na senyales, may mga behavioral cues o kilos na maaari ring magpahiwatig ng sexual arousal sa babae. Ito ay mga paraan ng katawan at galaw para ipakita ang interest o comfort level, ngunit hindi ito automatikong pahintulot o kagustuhan. Ilan sa mga karaniwang behavioral signs: mas madalas na eye contact, may intensity sa tingin, pinapakita niya na focused at engaged siya sa kausap. Paglapit o hindi pag-iwas sa personal space, nakikipaglapit, comfortable sa physical proximity o hindi nagtatangkang umiwas. Mas malambing na body language, pwedeng sa simpleng touch sa braso, slight lean-in o relaxed gestures habang kausap. Mas bukas sa physical closeness, nakaka-engage sa touch o light contact, depende sa sitwasyon at relasyon. Paalala, ang mga galaw na ito ay hindi pahintulot. Ang respeto sa boundaries at malinaw na komunikasyon ang pinakamahalaga bago gumawa ng anumang hakbang. Halimbawa, isipin natin ang isang babae na nasa coffee date kasama ang kanyang crush. Habang nag-uusap, madalas niyang titigan ang kausap, hindi tumitingin sa paligid o ibang bagay, nagpapakita ng focus at interest. Hindi siya umiwas kapag ang crush ay lumalapit sa kanya sa table, at minsan ay bahagyang nag-lean-in habang nagtatawanan. Ang mga simpleng gestures, tulad ng pagdampi ng kamay sa kanya habang nagtatawanan o pag-adjust ng buhok sa paligid ng mukha, ay nagpapakita ng subtle na comfort at engagement. Ngunit kahit may mga senyales, hindi ibig sabihin ito na handa na siyang makipag-sexual activity. Ang pinakamahalaga ay ang malinaw na pag-usap at respeto sa kanyang desisyon. 5. Mahalaga. Hindi lahat ng senyales ay napakahalagang linawin ito. Mahalagang maunawaan ang pagkakaroon ng senyales ng arousal ay hindi automatikong pahintulot o consent. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-interpret ng mga physical, emotional o behavioral cues bilang ngunit ang tunay na pahintulot ay nakasalalay sa malinaw na komunikasyon. Kahit gaano pa ka-subtle o ka-obvious ang mga senyales, hindi ito pumapalit sa direktang pag-uusap at respeto. Sa sexual interactions, consent ay verbal, malinaw at mutual. Kung wala ito, walang senyales, physical man o emosyonal, ang nagbibigay ng pahintulot. Halimbawa, isipin natin ng isang babae at ang kanyang partner na lalaki. Habang nagkakausap, napapansin ni Jake na si Mia ay nakatingin ng mas matagal, nakangiti, at mas receptive sa malilit na touch. Kung isipin lang ni Jake ang mga senyales na ito, maaring mag-assume siya na, okay na siya. Ngunit bago gumawa ng anumang hakbang si Jake, tinanong niya si Mia kung komportable siya at handa ba sa susunod na level ng intimacy. Sa ganitong paraan, si Mia ay may pagkakataon na malinaw na ipahayag ang kanyang desisyon, at dito nakikita natin ang respeto at tamang komunikasyon. Ang aral, ang respeto at malinaw na pahintulot ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong senyales. Ito ang pundasyon ng healthy, safe at consensual relationships. 6. Bakit mahalaga ang pag-unawa sa paksang ito?
Ang pag-unawa sa sexual arousal sa babae ay hindi lamang tungkol sa kaalaman sa mga senyales, kundi tungkol sa pagpapalago ng respeto, empathy, at healthy interactions. Bakit ito mahalaga? Para maiwasan ang maling interpretasyon. Kapag alam mo ang tampang kahulugan ng mga physical, emotional, at behavioral cues, maiwasan ang assumptions na maaring magdulot ng misunderstanding o hindi komportableng sitwasyon. Para mapanatili ang respeto sa babae, ang pagkilala na arousal ay reaksyon ng katawan at isipan lamang ay nagtuturo sa atin na huwag i-assume ang consent at palaging igalang ang boundaries. Para magkaroon ng mas healthy na relasyon, sa pamamagitan ng pag-unawa at malinaw na komunikasyon, mas lumalalim ang tiwala, intimacy, at emotional connection sa relasyon. Para maunawaan na ang sexual arousal ay normal na bahagi ng pagiging tao, hindi ito kahiyan. Bahagi ito ng natural na reaksyon ng katawan at isipan sa attraction at connection. Halimbawa, isipin natin ang isang babae at lalaki, magkaibigan na may romantic interest sa isa't isa. Sa isang date, napapansin ni lalaki ang ilang subtle na senyales, eye contact, smile, at slight lean-in ni babae. Sa halip na mag-assume agad, pinili lalaki na itanong sa maayos at respectful na paraan, komportable ka ba sa ganitong lapit? Gusto mo ba ng konting space? Dahil sa malinaw na komunikasyon, naramdaman ni babae ang respeto at pagiging safe sa relationship at mas lumalim ang kanilang emotional at mental connection. Dito, nakikita natin na ang pag-unawa sa arousal at tamang interpretasyon ng senyales ay nagbubunga ng respeto, tiwala at healthy interaction. Sa huli, ang pagkalibog sa babae ay hindi laging lantad, hindi pare-pareho at hindi dapat husgahan. Mas mahalaga pa rin ang pakikinig, paggalang at malinaw na komunikasyon kaysa pagbasa lang ng senyales. Kung may natutunan ka sa video na ito, like, share at subscribe para sa mas marami pang edukasyonal at responsableng talakayan.